Isang magkapatid na kasama sa 14 na nasawi sa operasyon ng pulisya sa Negros Oriental itong Sabado ang natuntuan ng GMA News. Hustisya pa rin po ang hiling ng kanilang mga naulila sa giit na hindi raw nanlaban ang dalawa. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Magandang tanghali, Connie. Mula Bacolod City, 3 oras mahigit ang biyahe para marating ang barangay Panubigan. Ito'y sakop ng Canlaon, Negros Oriental. Sa gitna ng tubuhan, narating natin ang burol ng magkapatid na sina Edgardo at Ismael Abilino. Kabilang, Connie, ang magkapatid na magsasaka sa napatay din ng mga pulis. Makaraan daw manlaban sa isinagawang sa Bayang Police Operation noong Sabado ng madaling araw ng Task Force Sauron ng PNP Regional Office 7. Si Edgardo, 59 anyos, na tagapangulo ng NAMAPA o nagkakaisang magsasaka sa barangay Panubigan, ang unang inaresto raw ng raiding team. Nang siya'y makawakan na ng arresting team, pinalabas daw ng mga pulis ang kanyang may bahay na si Carmela at mga anak. Maya-maya, putok na ng baril ang umalingaw-ngaw. Sunod ng nilusob, Connie, ng raiding team ang katabing bahay naman ng kapatid na si Ismael, 53 anyos. Ganon din ang kwento. Pagka-aresto kay Ismael, pinalabas din ang may bahay na si Leonora. Pagkatapos, putok din ng baril ang umalingaw-ngaw. Loss of blood due to multiple gunshot wounds ang cause of death ng magkapatid. Itinatanggi ng mga kaanak ng magkapatid na Avelino na sa kanila yung mga rifle at pistol na nakuha umano sa magkapatid. Wala raw baril sina Edgardo at Ismael. Sumisigaw ngayon ng hustisya ang mga kaanak. Nagpunta na rin doon ang mga taga-CHR kanina. Kinuna ng statement ang mga taong present noong isilbi ang search warrant. Masyado pa raw maaga kung magbibigay sila ng conclusion o kahit ng anumang komento sa pangyari. Basta ang tiniyak nila, Connie, sa publiko, gagawin nilang lahat upang lumabas ang totoo. Connie. Okay, Emil, ito bang nangyari ito? Sinasabi nga kasi talagang dalawang version, ano? Mahirap din sabihin na completely na talaga may nangyaring foul play dahil yan ang sinasabi ng pulisya. Although, yung mga kaanak mismo nagsasabi. Pero nakita ba nila? May mga nakakita ba talaga? Bukod dun sa sinasabing narinig lang na putok na baril? Puro circumstantial evidence, Connie, ang lumulutang na depensa o salaysay ng mga kaanak ng mga napatay na kasilkan ng search warrant. Walang nakakita sa kanila dahil pawang lahat sa kanila, yung mga asawa, mga anak, mga kapatid ng mga tinarget ng police operation ay pinalabas ng bahay pagkatapos na madakip o maaresto ang subject ng kanilang police operation. Itong magkapatid lamang na Abilino na ating pintahan kaninang umaga, ganoon din ang kwento pares doon sa mga salaysay ng mga kaanak ng mga napatay na ating nakausap mula pa noong araw ng linggo nung tayo ay lumapag dito sa Negros Oriental. Lahat sa kanila ay pinalabas ng bahay, maya-maya putok na ng baril ang umalingaw-ngaw. Nang kanilang tanungin kung ano nangyari, nanlaban daw yung kanilang mga kaanak, kaya wala nang nagawa ang mga pulis kundi ang putukan itong mga inaaresto nila, kaya nga nauwi daw sa pagkamatay. Ganyan yung mga kwento, walang pagbabago. Bagay na iniimbestigahan ngayon ng Commission on Human Rights. Connie. Okay, yung 14 no, na sinasabi, di ba magkakahiwalay ito, Emil, na insidente? Pero paano ba? Lahat sila, just to clarify, no, lahat sila nagsabi na pare-pareho yung estilo na nangyari? Tama, Connie. Walang pagkakaiba sa kanilang mga kwento. Alas 4 ng madaling araw, noong Sabado, pinasok sila ng tabayan ng mga alagad ng batas, bit-bit yung umanay search warrant. Giniba ang pintuan ng kanilang mga property. Tinumbok kaagad yung subject ng police operation, yung nakapangalan sa search warrant. At nung ito'y kanilang matumbok, yun daw mga kaanak, dahil ang kinabanggit kanina, yung asawa, yung mga anak, pinalayo sa mismong lugar kung nasaan nandoon yung inarestong subject ng police operation, pinalabas, literally. Maya-maya, umalingaw ngayon na yung mga putok ng baril. Meron pang iba't ibang klaseng kwentong naglalabasan ngayon, pero hindi pa ito ma-verify ng Commission on Human Rights. Sa ating panayam kanina, mula dito sa kanilang kinatawan, mula sa Regional Office ng Commission on Human Rights, calling na nakabase sa Cebu City, isa pa sa kanilang iniimbestigahan ngayon ay yung kwento o impormasyon na kanilang natanggap na daw
doon sa mga kababayan nating naninirahan sa kabundukan, katabi doon sa mga lugar na ating pinuntahan na subject ng search warrant at inatak ng mga pulis noong nakarang Sabado, ay nagsisimula na raw lumikas. Actually, wala na raw nakatira doon sa ilang bulubunduking barangay dahil nga sa takot na sila'y maipit sa armed encounter sakaling may sumiklab o sila'y madamay pa dito sa pangyayari. Yan ang bine-verify nila ngayon. Kaya mula doon sa lugar ng Canlaon kung saan tayo nakipag-meet sa mga kinatawan ng Commission on Human Rights, dumiretso sila sa City Hall ng Canlaon dyan sa Negros Oriental. Ito'y para i-verify yung mga report na yan. At kumalap pa ng karagdagang salaysay, impormasyon at ebidensya para mabigyan dinaw ano ba ang nangyari noong madaling araw nung Sabado. Kaya napatay itong 14 na kababayan nating magsasaka na pawang mga subject ng police search warrant. Connie. Maraming salamat, Emil Sumangil.